Eto na, Carrier Strike Group dumating na sa West Philippine Sea, mga barko ng China. Bakit daw nagtago, mga kapatid? Yan ang videong panonoorin natin mula rito kay John Reps, mga kapatid. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Kung mahilig kang manood about mga balita sa West Philippine Sea, mga kaganapan dyan, mga kapatid yan, isa to si John Reps sa mga mauhusay maghatid sa atin ng mga totoo, mga kapatid, at hindi mga peke na mga kaganapan, mga kapatid, no? So, bago natin to simulan, syempre wag mo rin kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary. Yan. Maraming salamat palagi sa inyong panonood, mga kapatid. So, wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Matapos sa mga pagtatapang-tapangan ng China sa South China Sea, partikular sa West Philippine Sea, ang Carrier Strike Group ng US na pinangungunahan ng USS Ronald Reagan ay dumating na ngayon sa South China Sea. Ayon sa pahayag at mga litratong naipost ng Pentagon noong weekend. Ang carrier na USS Ronald Reagan kasama ang cruiser na USS Antietam ay ipinakita sa panahon ng replenishment sa sea operation sa South China Sea. Kasama rin dito ang destroyer na USS Rafael Peralta. Ito ay isang pagpapakita ng US na malaya ang sinumang bansa na maglayag sa international na karagatan at lahat ay hindi pwedeng sakupin ng China. Tama. Ang USS Nimitz Carrier at ang strike group nito ay nag-operate din sa lugar noong Abril bago lumipat sa West Philippine Sea. Ang Carrier Strike Group na ito kasama ang mga barko ng Japan, French at Canadian ay nagsagawa ng drills mula sa Okinawa, Japan hanggang dito sa South China Sea bilang bahagi ng Large-Scale Global Exercise 2023 ng Indo-Pacific Command na sinabi ng Japan Maritime Self-Defense Force sa isang release noong Huwebes. Kala ng China sila lang marunong mag-muscle flexing, you know? Ang exercise ay may kinalaman sa anti-surface, anti-air, anti-submarine at replenishment sa mga sea drill sa pagitan ng mga barko. At sa isang post sa social media ng French Navy na ang FS Lorraine nila ay isinama ng Reagan Carrier Strike Group para sa ehersisyo. Sa isang pahayag ng Pentagon, kasama ng USS Ronald Reagan Carrier sa paglalayag sa South China Sea ang dalawang cruiser na USS Antietam at USS Robert Smalls, dalawang destroyer na USS Rafael Peralta at USS Chonghon na kamakailan lang ay nilapitan ng China, at isang fleet oiler na USNS Rappahannock. Ang mga barko naman ng Japan na kasama din ay ang GS Izumo at isang destroyer na GS Samidari. Pero mo yung Japan, kahit na pinigilan sila dati ng US na control sila, meron pa rin silang ganitong kalaking barko, no? Meron silang ganyang carrier. Pilipinas, wala no? So base sa inilabas na larawan ng Japan, mga kabayan, ay mukhang hindi pa ito yung modified na Izumo. Ang Canada naman na isang barko lang ang ipinadala, ang frigates nila na Montreal na kasama noon ng USS Chonghon nang lapitan ng barko ng China. Isa lang din ang ipinadala ng French Navy at ito ang frigates nila na FS Lorraine. Sayang, mga kabayan, at hindi kasama ang barko ng Pilipinas. Habang naglalayag ang mga barkong pangdigmang ito ay nagpalipad ang mga ito ng aircraft upang mag-ikot sa mga paligid. Pero ni isang barko ng China ay walang nagpakita o walang may naglakas loob na lumapit sa magkasanib na puwersang ito. Ang dami nito, full pack to no? Akala ko asan yung muscle nila, no? Well, siguro kung magpapakita sila rito, parang pagmumulan na rin yan ng sigalot at saka tensyon. Buti na lang din at hindi sila nagpakita. Ayon sa ulat, habang abala ang mga barkong ito sa paglilibot sa South China Sea, ay dumating naman ang isang Ohio-class guided missile submarine ng US na USS Michigan sa Busan, South Korea. Samantala, ang JS Haguro destroyer ng Japan at USS John Fane ng US
ay patuloy ang pagsasagawa ng mga deterrent demonstration bilang tugon sa planong muling paglunsad ng North Korea ng mga ballistic missiles. Ang GS Haguro ng Japan ay mayroon na ngayong Aegis Combat at Ballistic Missile Defense Capability. At yan muna ang mga bagong balita na hatid ko sa inyo ngayon. At kung nagustuhan mo ito, ay baka pwede mong pindutin ng like at mag-subscribe. Maraming salamat! Akala ko pag dumaan dito sa karagatan to, lalo-lalo na sa South China Sea, kasi 'di ba, sinakop na ng China yung kabuuan 80% ng South China Sea. No, mga harang sila ng mga barkong daraan dito. Kung ganito ba naman ang haharangin mo, puro mga warship at puro mga dambuhalang barko, 'di ba? So, hindi sila nagpakita, pero ano kaya ang kanilang nasa isip, mga tol? At ito na yung Japan, isa pa yan na talaga namang kahit na na-control sila ng US mula nung natalo sila nung panahon na binagsakan sila ng binagsakan sila ng atomic. Eto, malakas pa rin at nagpapakita pa rin talaga sila ng muscles nila, mga tol. At etong pagpapalipad lagi ng North Korea ng kanilang ballistic missile na kadalasan naman pumapalya, pasasabugin at wawasakin na ng Japan, no? Kapag sila ay nagpalipad ulit. Anong masasabi ninyo dito, mga kapatid? Napakaikli lang nitong video to, pero at least no, meron tayong idea kung ano ang mga kaganapang nagaganap ngayon dito sa karagatan na to na nasasakop ng South China Sea. Ano masasabi ninyo, mga kapatid? Comment kayo sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.